Maadong aga sa tanan. Diliray ako sa inyo. Nga sina aga. Kag pinaka magandang bagay na ato nabalitaan sa TV o sa radio ang nangyari sa LA. Sa affair mga taga-Hollywood. Ang nangyari rito ay i-mention din na ang Panginoong Diyos nagsiling ang Diyos na nag-create universe ay waya. Pagkatapos nagpalakpakan sila. After 5 days, hindi mo maisip kung asi nangyari. Tungor na mismo sa lugar nakmayungot rito sa Hollywood. Nakwaya rito kung ano kag ano, mga magandang mga bayay, mga multi-billionaire, mga may-ari, ay buo na sunog. O sayang rito ka bayay, na nagkikilaya sa Ginoo, kag nagpangamuyo sa Ginoo, kag nabilin, buong palibot ni datanan ay puro sunog. Ang katitigaya rito na palisid ay habig it dagat. Palisid kali kalsada, bagontor, pero asi ka yumupar kag kayado roto sa kabila. Alam ninyo kag area ka nasunog, maski 5 udyungan pa, ubos kag babayay. Pero ingaya itruhang bayay rotong naknabilin. Usang bayay kay ag usang church ang nabilin. Sa karabuan, ubos na kador. Ang estimated amount is more than $300 billion. Isipon ninyo kina. Tungor sa isang paglapas tangan yang sa Panginoong Diyos. Kahirap-hirap ano. Kung ibo isipon, asi yung mupar kag kayado rito sa kabila ag kag baguntor, nakmay mga kwa, ay uya. Uya ma-omer. Pagkatapos hanggang rito sa area Pasadena, abot. Kahirap-hirap isipon mo. Basi 10 yung, siguro kag area, siguro ay halos Tablas Island. Kag nasunog tanan. Ang area ay halos Tablas Island. Ang area nga nasunog. Ibaw kina na sa pagkakataon na kina ay nagbisaya ako sa church. Kag ang ako Bisaya ay tungkol sa pagbalapnag pulong Ginoo kag pagraya kabuhi sa paanan Ginoo. Bago ko mag-umpisa ngasing, may ging request ako na kruhang utod na magtao testimony anay. Kung sino sa inyo na mauna, si Sister Bailey at si
Ronggay ni Rutmado. Sabi po sa akin ni Brother Lodi, 3 minutes lang. Pero sabi ko nga, ang kabutihan ng Panginoon, ang grasya ng Panginoon ay kung ating sasabihin lahat, hindi matapos-tapos isang taon man natin pag-uusapan. Sabalit ako ngayon sa inyong harapan, nakatayo na magtitestify ng kabutihan at grasya ng Panginoon. 15 years ago, nang ako ay naoperahan sa puso, sa heart center, medyo nag-aalangan ako na magpa-opera, maraming mga dahilan. Isa pa pera kasi milyon ang gagamitin. At wala akong milyon. Wala kaming milyon kasi hindi naman mahirap. Kasabi ng Panginoon, pag ikaw ay na anak ng Diyos, walang mahirap na anak ng Diyos. But then, wala kaming hinahawakan. But then, ang Panginoon ay nagbigay ng mga kaparaan at mga taong ginamit niya upang yun ay mapuno. At pagbalabas namin ng heart center, mayroon pang binalik sa amin ang hospital na 60,000. So, napakabuti ng Panginoon. Nung last week, nakapapunta kaming Manila, ay medyo maulan at medyo malakas nga ang biyahe namin. But then, nung nag-prepare ako kasi papunta nga Manila, maraming asikasuhin, marami akong inayos-ayos na gamit. May kinuha akong punong-puno itong dalawang kamay ko, galing ako sa may poultry, tapos ay papuntang bahay. Ay madulas pala, sobrang dulas yung daanan. So, hindi ko namalayan na yung pagkakuan kay puno yung dalawa kong kamay, nadulas ako. Kuan talaga, yung parang ang pagkadulas ko ay talagang pero pinanghawakan ko, yung hinahawakan ko na salita ng Panginoon sa Psalm 91, ang ganda doon pag ating babasahin, kaya lang mahaba. Sabi niya, "For I shall give His angel charge over thee to keep thee in all thy ways. They shall bear thee up in their hands, lest thou dust thy foot against the stone." Bago siguro, hindi ko namalayan na lumapat ang aking katawan sa lupa. Parang ananay lang, walang sumakit kahit na yung mga dala-dala ko, nagtapunan kung saan. Pati nung bumangon ako, wala akong naramdaman. Pati yung shirt ko na white, walang putik na nakakapit doon. Ibig sabihin, hindi lumapat ang aking katawan sa lupa. At basa lang siya dahil maputik nga na may tubig pa. So, ang ganda talaga ng maging sa Panginoon ka kasi ang kanyang pangako ay sapat. Pag ating panghawakan lang ang kanyang salita, ang grasya niya talaga ay sapat. Kaya po, tayo ay huwag manghinawa, huwag tayong atubili sa paglapit sa ating Panginoon dahil siya lang talaga ang makapagbigay ng lahat-lahat ng ating kailangan. Siya po ang lahat sa ating buhay. God bless everyone. God is good. Good morning, sisters and brothers. God is really good. Doon po sa binigay sa atin na kalendaryo, kung nabasa po ninyo yung 4 January, ay nakalagay doon, "Remember not the former, nor the things of old. Behold, I will make new things. And now, it springs up. Do you not perceive? I will make ways in the wilderness and rivers in the desert." Sabi ko, ano kaya ang ibig sabihin nito, Lord? Parang ina-impress ng Lord sa akin na, yan yung heart mo. Yan yung heart mo. Kasi kung yan ay inkukumpara sa desierto, ay hindi kina magdaloy kag tubi, kadaabot nga ni Lord it rivers. Kasi yung river, nagfo-flow ang water, hindi mo pigilan na ang pag-flow ng water. That is the flowing grace of God. Na-remember ko po yung aming avocado na nagbunga baga, ay that is very delicious avocado. Ay malagkit kasi. Hamak ay aga pa ay nagpapakita sa ako tong avocado na ripe, hinog. Dito, sabi ko,
pag ganyan ko, kukunin ko sana. Ay, nandito na sa aking harap, nagtikrag. See that, no? Sabi ko, pagkain ko sa lamesa, sabi ko, Lord, thank you for this avocado. Flowing grace ka talaga. Bakit? Kasi, ingalaw mo ka toong mga roots at kaling avocado, magkuha ng nutrients parang iyong anak. Ang templong ito ay gumaling at mabusog at magpa-thank you sa'yo. Napakabuti ng Lord. Yesterday, natutuwa talaga ako kasi yung UFM at UFW, di ba sabi, we edify one another. Ang sabi, yung encourage. Sabi ko, Lord, nag-encourage ba ako? Yung disciple, Lord, nagdi-disciple ba ako? Yung inspire. Nakaka-inspire po ba ako, Lord? Tapos yung F, forgiveness. Nakaka-forgive po ba ako, Lord? And yung S, edify. Why? Sabi ay, yield to the Holy Spirit. Lord, do I yield to your Holy Spirit? Praise be to God. Napakasimpleng tao yan, Sister Diling. But yesterday, it is her 80th birthday. And mismo si Sister Diling ay natingaya. Hindi niya inaasahan na i-celebrate yung kanyang birthday like that na nakita namin. Grabe, ang preparation, Brother Ludi. Ay, pwede pa kagato mga birthday. Pwede pa dekorasyon dili. You see that, no? Because may nagmamahal kay Sister Diling na apo, si John Mark. John Mark. Sabi ko, wow. Tapos pinabisaya na mo itong anak blind, si Shirley. Alam nyo, talagang hindi ko ma-express kung paano pinapasalamatan ni Shirley yung Lord. At binanggit niya sa nanay niya, Nay, abang palangga ka na ako. Nay, abang pasalamat na ako sa imo. Ikaw ay nag-80 edad. Aghina pa ikaw, nag-imo kami gagabayan. That is a life that encourages. That is a life that disciples. That is a life that forgives. And that is a life that yields. Ikaw, Sister Diling, malaki ang iyong ginagawa upang mapasalamatan ang Lord. Every time that we eat, ako mismo, every time na ako ay nakakain ng masarap, Brother Ludi, I remember my father. Sabi ko, Lord, salamat may pension ako. Hindi ako nagpupulang. Nakakabili ako ng something na gusto kong makain. Parang last week lang yun, nakabili ako ng langka. Aroy, talagang ako ay nalipay talaga. Abang enjoy na ako itkaot yang ka, Brother Ludi. Sabi ko, aroy, waya raw kali sa US, waya kali hagto, abang bali dili sa Pilipinas. Lord, bless the Philippines. Kahit po naggigera hagto sa ibang bansa, nakikita po ninyo, sabi sa Russia, 680,000 soldiers na patay sa gera. But Lord, salamat. Kami dito sa Pilipinas, we enjoy eating jackfruit. We enjoy eating the best that you have provided for all of us. So the glory belongs to the Lord. Salamat po. Salamat sa inyong duha. Kalay kung asi na yung request na ako sa inyong duha. For the reason na ako topic ko ngasing is about the power of testimony. Makikita nato sa buong kasulatan. Mula sa Genesis pagto sa
book of Revelation. Tanan kali ay puro testimony in nature. Kasi buko yang it is historical, buko yang it is a record of the people who were being called by God. But at the same time, maramong testimony kag nangyari sa buong kasulatan. Hina kag testimony ni Noah. Hina kag testimony ni Abraham. Hina kag testimony ni Jacob. Hina kag testimony it mga Israelites sa inra pagkabihag. Hina ra kag testimony it inra kabuhi sa panahon it Panginoong Hesus. Tanan kali, aside from the fact that they are historical in nature, yet it is a testimony. Nga sila kaaga, tungor na kali ay third Sunday of the month, and this is a Mission Sunday. Gusto na ako i-rayon sa inyo pa ang mga bagay na napaka-importante. Ang kali ay sugo it Panginoong Hesus. Sa libro it Mateo, silang dili ang command ay sinida, go and make disciples of all nations, teaching them all things that I have commanded you. Sa book of Mark, it says, preach the gospel to every creature. Those who believe will be saved. At the same time, He endowed them the power to cast out demons, to speak with new tongues, that is in reference to different languages as observed in the book of Acts, when the Holy Spirit descended to them, as explained by Peter, the apostle. And aside from this, they were given the power against evil things. In Luke, the command is to repent, or repentance and the remission of sin should be preached in His name to all nations, beginning at Jerusalem. And furthermore, He said, I send the promise of the Father upon you, but tarry in the city of Jerusalem until you are endowed with the power from on high. That is the endowment of the Holy Spirit, which also is the promise of the Father. And in June, the command says, as the Lord Jesus said to Peter, saying, Peter, do you love me more than the food? Pointing to the fish that they cook and then eat. So, siling ni Peter sa ida, Lord, you know that I love you. Alam mo na mayroon akong pag-ibig sa iyo. And the Lord Jesus replied 3 times. The first one is, feed my lamb. The second is, feed my sheep. And the third is,
And the third is feed my sheep also. Now, kung ato muyatan kaling sugo at Panginoon, makikita nato na kaling sugo ay usang progressive naksugo. Kasi nag-umpisa sa ida, lamb, sheep, and then sheep. Tatlong bagay. Sa mga una nga nagbaton, bag-uhan na nagbaton, pangaruha, sa mga nakabaton, kag sa huli, ang mga nagrugay ag nagbaton sa Ginoo. So bilang katuyuan it ato mga kabuhi, tanan-tanan kita dili, kailangan nato na mag-isip kung paano nato maraya kag ato mga amigo, mga kapitbahay, at kag iba pang mga tao sa Ginoo. Tungod na kinaay, it is our responsibility bilang mga anak at Ginoo. I remember the time when my wife was still alive. Buhay pa si Brother Nato, buhay pa si Brother Talo, buhay pa ang mga taga-Anahaw, at buhay pa ang mga taga-Batiano. Ngasing ay waya isinra. Pero ang kagandahan, pag panahon it Sabado, ibabadaan ako kang mga anak, kaming mag-asawa. Pagtapos kaibahan ako, may mga tao na kimension ako sa Enro. Buong adlaw kami nag-visitation. Pagtapos sa gabi ay Bisaya ako. And praise God, tungor na sa ginghimo at Ginoo, tatlong iglesia ang napundar. Ang Batiano, ang Baito, at ang Anahaw. So, ibaw kina ang pinakamagandang bagay na dapat nato isipon. Pero kung minsan, hindi kita makarayait ato mga, kahit mga hali nato, hindi nato maraya sa Ginoo. And what is the reason why? Kasi sa totoo lang, ang mga tao sa palibot nato ay nag-obserba at ato nga behavior. Ang usapang bagay sa Maslow hierarchy of needs, inga pangatlong, the third step doon sa out of 5, ang ginatawag nato na love and belongingness. Paghigugma ag pagbatyag na talagang ang kabuhi ito sa tao ay hina sa imo kayungot kag may pagmamahal. Now, kung hindi kali nato mababatyagan sa ato sarili, magyari hindi kita karaya it kabuhi para sa Ginoo. Kasi sa totoo lang, pag ang ato kayungot ay gibabatyagan nila nakwaya kitat connection sa Indra,
hindi kita makaraya it pulong it Ginoo. Because until such a time na that sense of belongingness ay hina sa indra na babatyagan tungor sa imo nga ginahimo, mangyari kina ay ato maraya sida sa Panginoon. Sa totoo lang ay itong mag-asawa ako sa ako asawa, kalay mga halin ni Mrs. ay puro kaliwaya sa Ginoo. Pero salamat sa Ginoo, nakikita nila kung paano kami ni Mrs. nagpangabuhi. Tanan sindra, mula kay Mama. Si Papa kasi namatay nakaraan. So mula kay Mama, tanan-tanan nak maghali, ay tanan sindra sa Ginoo. Ang pinakamaganda pa kato, may mga hali na nagiging pastor. Maramo sa Indra ang pastor. You see, that's the fruit of the Holy Spirit that is within us. Nakikita din ra kung ano kag influensya it o sang kabuhi na kina sa Ginoo. Maski sa ako profession it kato sa Romblon State College. 3 beses na kag college ay nagkakainga at buko maado ng sitwasyon. Ay si President Aguila, sinida sa ako ay, sinida, kag ato sweldo ay nagbaba sa standardization law, standard, sa standard salary, it ging hibo ni Ramos. Kato, kaging himo ni President Aguila ay panom kami nagsuyat it position paper tungkol sa standardization law. Ay maigi kang Panginoon kasi out of 6 of us, katong ako na position paper kaging baton, ni President Aguila, pagtapos nagpa-Manila kami. Pagto kami sa Malacanang, uya madayon kag meeting, imbilin niyang kag position paper. Pagbalik na mo, pagkatapos lang Domingo, bumalik kag amo nga salary pa ibabaw. Pag-aruha ay nagpasar ang Kongreso it law na waya it state college na kung hindi makasubmit it 5-year development plan, hindi pagtawaan it budget. So, tawag rin si President Aguila sa ako, di ano kang ato himuon. So, sa kaluit Ginoo, I wrote the 5-year development plan. Ang problema ay wiya nin regisunor. I wrote the 5-year development plan and that was brought in Congress. Ang kagandahan rito ay isugo ako ni President Aguila na nagraya at mga suyat pagto sa mga senador na naghingi at tulong. Ang kato ay nakaabot ito ko sa opisina ni Senator Blas Oakley. Ruto sa Nikon Pamirunag. Tapos, pangutana ako ni Nikon kung inga ko no 5-year development plan kita. Nako, oho, ay bit pa na ako itong 5-year development plan kasi presenta sa Congress ka to. As na ako,
Oho, inga ako. Ay, na, pwede ba mamumuyatan? Sige, muyatan. Pagkatapos itmuyat ka to, sinida pwede ba ako kabuhit kopya? Sige, kopya. So, ang resulta, after 3 weeks, umabot kang telegrama ni Blas Oakley na prepare the position paper for the conversion of the State College to State University. Nabigla si President Aguila. Di anong gagawin natin? Ay, sabi ko, bahala ka, ikaw ang presidente. So, sa kaluit Ginoo, ako nag-imo rin ako katong position paper. We depended it sa CHED. Tapos ito, 4 kami rito, Dr. Paldan, Dr. Wagan, ina sekretary ako. Pero ako rito sa kwan kasi ako nag-present it position paper. Pero sa kabila at lamisa mahaba, puro mga congressmen sa kabila. Dilis kabila, 4 yan kami. Rito ay congressmen sa kabila. Tungor na they were also interested na kag Indra state colleges will be converted to state university. Ay pagtapos ka to ay nangyari. That's why mayroon kita state university dili. Pero mas una sinra kaysa sa ato kasi masipag sinra. Dili sa ato ay not so much. Pero thanks be to God, tungkol na kinang mga bagay na ay nangyari tungkol sa kaaduhan at Ginoo. Now, sa testimony kag ato kaging basa sa Biblia, usayang kagbayon ako dili, not of David, but dili sa anak na king sapian at demonyo. Nakikita nato kung paano sila nasapian at demonyo. Maske sa yuyubngan, sa mga yuyubngan at mga minatay, roto sila nag-i-star. Ang nangyari ay legions of demons ay sa ida suyor at lawas. That's why kung pagpayungot at Panginoong Hesus sa ida, siling at mga demonyo, Panginoon, Jesus Son of God, sinida ay, ano kahimoon mo sa nagpakitluoy ka mga demonyo. Sa rason, talagang hindi sila gusto pero silingit, Panginoon, ay ano kahimoon? Ay sinil ka, maaari sinil karamo bakten roto, ay roto yung kami sa bakten. So, sumaydo sa bakten, pagtapos tanan lang bakten ay ibokso. Patay ka na bakten, pero kanang mga demonyo, hindi mo kinamam. Ang pinakamaganda roto ay ang anak ay na ado. Ang pagkatapos sa ida pag-ado, gusto nila magnunot sa Ginoo. Pero siling Ginoo sa ida, balik ka roto sa Enro, sinida. Silinggon, kag imong mga kapitbahay, kag imong mga amigo, kung paano ka yung ado at Ginoo. That is in the form of a testimony. Now, so, dili siling at Ginoo sa ida, go home to your friends and tell them what great things the Lord has done for you and how He has had compassion on you. Now, sa ato kabuhi,
kailangan nato kag compassion. Buko lang naluoy ka, kasi compassion, it's more of a mercy, pero with something that you are doing. So, kung kag-usang amigo nimo o anak nimo o hali nimo nga nangangailangan, kung may inga kayang itmahimo sa ida, dapat himuon nimo kag mga bagay na kailangan nila. And that is what we call compassion. So, ang usang bagay na pag ang usang tao ay wiyat compassion sa sarili, kali ay magiging hindrance sa ato nga pagraya it mga pulong sa Ginoo, sa Ginoo sa mga tao. Because the absence of compassion in us might also be a hindrance on our witnessing to people. Our pride, our hard-headed individuality can make us bring souls for the glory of God. Kasi kung minsan sa ako observation, dili man o ruto sa LA, kasi sa LA ay siyempre associate pastor ako ruto. Dili man o ruto sa LA, makikita nimo kung minsan na may mga utod kita na halos baga hindi nimo pagtawan pansin tungod na sa ida siguro na mababa na posisyon sa sosyedad. Kasi sa Maslow, may 5 ba ito? May 5 bagay rito sa Maslow. Una, kag ida pangailangan. Pagkatapos, kag ida safety. Pangatlo, kag ida love and belongingness. At tapos, self. Ang pinakamahayas ito ay kag ida actualization. So, sa mga bagay na kinang estudyo na ay gimbaoy kina sa mga Kristiyano. Uya gimbaoy ni Maslow sa kung paano kung ida nahimo kinang bagay. Pero gimbaoy nida sa mga Kristiyano mismo. So, now, kung kag-usang tao ay sa physiological needs nida, ay halos hindi, he could not even make 2 ends meet. Kapag muyat tao sa ida ay napakababa. At kung minsan, maski pag-ilis, hindi sila makakailis at ida tungkol sa sobrang kahirapan. Now, pag tiyor kinakang sitwasyon itaw, ang hindi di mo sila matawaan at pagkakataon na imo mag-greet sila, posible na kinang tao ay hindi ni mo maraya sa Ginoo. Pero kung anumang klase itawo ay may inggakat pagigugma sa ida bilang anak it Panginoon, ag gintawan ni mo sida it pagkakataon na mabubuligan para maiangat kag ida pangabuhi. Kinaang
sigurado na makakaraya ka pulong kalag sa Ginoo. And that is the responsibility of the church. Ibaw kada ay responsibilidad ito iglesia. Kag ato iglesia buko yang na magkolekta kita tithes and offerings. It's not that way. Buko yang mga programa nato. Ang pinakamagandang iglesia ay katong iglesia na talagang may pagtamor itutoo sa mga tao. Mababa man sila o mataas ang ida na kaimtangan sa buong sosyedad. And that's the problem that we have in our churches. Not only in our churches, lahat ng mga iglesia halos sa Amerika man o dili, kag indra gina kanya ay para nakbag, which is not. Kasi sa totoo lang, kung muyatan nito kag Malakay, sila it Malakay, bring all the tithes and offerings unto the Lord and to the house of the Lord, that there may be food in the house. And what is the purpose of that food? To help, para buligan kay mga tao. And that is one of the failure of the church we have today. Buko kali dili sa udyongan, ha? Sa karabuan. Sa karabuan sa buong iglesia. So, dili base sa ginatawag na to in times when we try to have a getting together, we only greet people who are close to us. And many more of them are like strangers to us, of which we should not do. It means we only select people of whom we are close, and not to everyone. And this is one of our failures as a church. Hebrews chapter 10, verse 24 to 25 says, "Let us consider one another in order to stir up love and good works, not forsaking of ourselves together, as is the manner of some, but exhorting one another so much more as you see the day approaching." Ibaw kalikag ako gibabantayan nga sin. Tuhod nakikita na ako pag sa mga sinyalis ay talagang panahon na dapat kita maggising. Maski si Prime Minister Netanyahu ay sila. This is a wake-up call for America and the whole world that they have to return to the Lord, who is the creator of the heavens and the earth. Yan ang Bisaya ni Netanyahu. And that's the reason why na ginarayan ako kalisindro na may pagsalig tungod na kitatanan ay mga anak at Ginoo. Previous to this verse that I have mentioned, sa verse 22 to 23 it says,
let us draw near with a true heart and full assurance of faith, having our hearts sprinkled from an evil conscience and our bodies washed with pure water. And let us hold fast the confession of our hope without wavering, for he who promised is faithful. Kinakag Bisaya iti Ginoo sa ato tanan. So, let us try to take note of this, na we have to draw near with a true heart in full assurance of faith. Imaw kinakag ato kailangan. Now, asi ang testimony ay pinaka-importante sa tao. Bilang mga Kristiyano, siling it banal na kasulatan, we are the salt of the earth, and we are the light of the world. When we lost our saltiness and our lights are dim, we cannot become good witnesses to people. The reason is, we believe on something, but we do the other thing as opposed to what we believe. This is the reason why the Apostle Paul advised us to be fully transformed with a renewed mind. This means that we learn from the Holy Scripture. What we learn from the Holy Scripture must be fully applied to our lives, or to internalize all what we have learned from the Holy Scripture. As what the Holy Scripture has said through Paul, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things are passed away, and behold, all things are become new. There are different points that can be derived from a testimony. Una, ang personal testimony is compelling to the hearer. As a boy, why am I compelled to listen to a testimony that is really alive and that is really very true? As a boy, magrungog ako sa isang testimony na kali. Pag siniling nato na compelling to the hearer, it means that it is urgently requiring attention or drivingly forceful. If we have to read carefully the record of Nicodemus coming to the Lord Jesus Christ by night, ang question ay, what interests him? Paano nagiging interesado si Nicodemo sa Panginoon Jesus? To come to Jesus and ask a very important question. Ang saling ay, how can a man be born again? Kaling Bisaya na kali o kaling katanungan na kali, it reflects on us sa ato tanan. Ang katanungan ay, are we really born again? Are we really born again? Tanan ba kita ay, we are really born again? Kamuyang kali ang sabat it kaling Bisaya na kali. Buyatan nato kung ato behavior. Buyatan nato kung ano kang ato ginahimo.
Muyata nato kag mga ginahimo nato ay makakatao at blessing sa tao o hindi. Pagka ato maramdaman kaling mga bagay na kali, kag kung waya kali sa ato, the best thing for us to do is to come to the Lord. Ask for forgiveness. Kung minsan imaw ko na kag ako naisipan daw. Ako waya ako't gusto na sa kaling panahon na kali ay magkasala ako sa Ginoo. Kung waya ako at kaluoy sa tao, hindi ako makapasok sa karyan ng Ginoo. Kung ang ako kabuhi ay buko transform, ako ay nagiging bagong tinuga, hindi ako makakabayungot sa Ginoo. And this is my concern to every one of us, na kailangan let us examine ourselves. Kung may mga bagay kita na nahimo at kato, na buko maado, magpayungot kita sa Ginoo ang maghangan at kato kapatawaran sa Ginoo. That's why sa usang adlaw, alam niyo, Menro, halos buong 24 hours ay permi ako nagapangamuyo. Tungor na sila it Ginoo, pray without ceasing. Hindi magtungon kita sa pagpangamuyo. Kag kung may mga bagay na dili sa ato, na maado, ay kinanglan nato ay palitan. Kag mga bagay na maadong bagay. Now, so, siling, kung kita totoo na we are truly born again, so, siling, are we faithfully following the Lord's command to really become born again? Isusunod ba na nato kag command it Ginoo para we will be born again? Going to Mary, the mother of the birth of the Lord Jesus Christ, as si Maria was compelled to go to her cousin's house, Elizabeth, to tell her about the Holy Spirit further. The Holy Spirit made her bear a son in her womb. To some, it might be a disgrace when a woman bears a son without a father. But here we have noticed that Mary was so happy about what the Lord has done to her. And why did Mary tell Jesus about the lack of wine in the wedding at Cana and made Jesus respond? As it is because of the testimony that Mary has in her life. Now, the second one is sharing to others our personal experience. This personal experience can create an impact to another person. The word impact means the effect of or impression of one thing on another. On the encounter of the Lord Jesus with the woman on the well, this had created an impact on the people of Samaria.
It was for this that the Lord Jesus Christ was requested to stay with them for another 2 days because of the testimony of this woman. Ano kang ida testimony? Alas 12 ng adlaw, agsag-ob sida, tungwaya it mga tao, kasi nakikita ni da kag ida kabuhi. At talagang makasalanan sita. Pero, ang Ginoo ay maado. Siling it Ginoo sa eda, siling eda sa Ginoo. Kasi ikaw nga estranghero, taga Juda, wala koneksyon sa mga taga Samaria. Kasi sila maghagar ka sa ako, tubi. Ay sila Ginoo sa ida, kung ayam na yung nimo, kung sino ako, sila, ay talagang mahagar sa ako tubi na may buhay. Natitingaya kag kabady kasi paano ka makakabuhay ito sa rayo may uya ka pang sandrok, uya ka ano kalit pang buhay ito sa rayo sinida. Pero sinida, kag tubi na kitaon na ako sa imo ay tubi of living water. Tubi na nagtatao at buhay. So, siling kabady sa ida, sinita bukod ni mo ayam sinita uya ako tasawa. Pero sila ginawa sa ita tama gisiling ni mo, pero ingga kaet, lima. Diba? So, natitingaya sa ida, at pagkatapos kali ay rumayagan rito sa banwa, at pagkatapos nag-uma. At sa testimony nida, tungor sa Panginoon nga naghimo it bagay nakayam nida, ay nagtatao sa ida it pagkakataon na bisaya sa mga tao na ingaro to itaw sa bubon, sa balong sinida, na ayam nida kagkabuhi na ako. So, tanan sila nagpinagto. And then, nakita nila ka Panginoon. So, at that moment of time, naging Kristiyano sinwa. Tapos, iimbitahan pa nila ang Panginoon na to stay sa inraw na lugar. So, nakikita nato dili na the conversation of the woman and the Lord Jesus Christ resulted in the forgiveness of her sins as demonstrated in their conversation with the Lord. The same is true with the life of Zacchaeus. Si Zacchaeus, I remember that one. Unang Bisaya na ako dili sa UFM kasi pagsimba na ako the following week, yung tawanan ako Pastor Danganan pagkakataon na magbisaya sa mga UFM. So, kag ako yung Bisaya ay about Zacchaeus. Narumruman na ka doon ako. Una kinat na ako na Bisaya dili. So, makikita nato na si Zacchaeus, when he stood up and said to the Lord, "Look, Lord, I give half of my goods to the poor, and if I have taken anything from anyone by false accusations, I restore fourfold." And the Lord
Jesus said to him, "Today salvation has come to this house, because he also is the son of Abraham. For the Son of Man hasn't come to seek and to save that which was lost, has come to seek and to save that which was lost." The response of Zacchaeus was the result of his conversation, because truly he believed on the Lord Jesus Christ. The third one is God invites us to declare our gratitude and joy not only on Him, but also to those around us. That is on Psalm 66, chapter 1. The psalmist eagerly shared his song. The forgiveness of God granted him when he turned from his sin. As noticed in the life of David, his life was ruined because of his sin against the Lord when he forced Bathsheba to lie on him. But nothing, as we know, can be hidden from the Lord. And this act was being paid for by him in three different things, in three different ways. One, his son died. Second, it caused rebellion of his son Absalom. Third, it caused the death of many in Israel. But although David asked for forgiveness, yet the Lord did not allow him not to pay for the price he has committed. And this must be the thing that we have to ponder with. While sin can be forgiven and may not result to our death, as what the Bible says, yet we have to pay the price on what we have done. And we cannot escape this fact. The best for us to do is to follow and obey the Lord on what instructions He has for us. Obedience is much better than sacrifice. God has done amazing works in the course of history, such as parting the Red Sea. He does also amazing works in each of our personal lives, namely by giving us hope in the midst of suffering. And this is the story of Ruth, and Naomi can be applied here. Now, nababasa na ito kag Ruth and Naomi, di ba? Ang usang bagay na sa kay Ruth, na kung harin kag idas testimony ay maigi, tungod na of her faithfulness sa ida panugangan. Diba? So, ang siling nida kay sa ida panugangan, wherever you go, I will go. Wherever you lodge, I will lodge. Your people will be my people, and your God will be my God. That's a great testimony. Ang nakikita kali ni Boaz, tungor na si Boaz, maski mayado sida, ayam nida kung ano ka nangyari sa kay Naomi. You see? Sa ato, mga sarili, maski ba, dili kita, posible na katong mga tao rito sa ibang lugar, ay makayaman na to kung ano kang inaginabatyak, di ba? That's the possibility. So, ang pinakamaganda rito, nakikita ka ni Boaz. And it is because of that na ang love was being developed in the heart of Boaz.
such that naasawa nila si Ruth. Si Ruth ay buko sida Hudyo. Pero naasawa nila si Ruth at pagkatapos, ang kagandahan nito ay totoo sa ida angkan nangyari ang Panginoong Hesus. You see? That's a great story. Buko yang basta-basta istorya kina. Pero napakagandang istorya tungod na kung kina ay ato basihan nakbagay mangyari ang kapangyarihan at Ginoo ay magiging sa ato sa tanan nakbagay. Now, so, ang pangaraw dili ay by giving us the Holy Spirit to understand these words. This was the instruction of the Lord. Alam ninyo na kung kamo ay nagbabasa at Biblia, banal na kasulatan, may mga bagay raha na hindi ni mo maintindihan. Pero, kung alam mo kag background, it kinang mga bagay na kina, kag istorya, maintindihan ni mo kung ase kag mga bagay na nangyari nakyar. Ibaw kina kag dapat nato isipon. Kaling Biblia na kali, sa suyor et usang tuig, 4 times na ako kaligag ibabasa. 4 times sa usang tuig. That's why, base sa Amerika, gikwanan ako tong mga tao na kuya pagpati sa Ginoo. Usang tao ro to nagsiling sa ako na kag mga Hudyo kuno raha sinida ay puko kuno kina kag real lak mga Hudyo. Sila ko, promesa kina et Ginoo na sila ay magbalik ayon sa Biblia. Kasi, king tagna kina ni Ezekiel na sila ay magbalik. Pero sila ay buko ka na sila mga Kristiyano, mga kwan kina, mga idolatros. Sila ko narumruman mga nindro kung ano kag Bisaya ni Elijah sa Ginoo. Ilita, Ginoo, gihingabot ako ni Jezebel. Kag hasta kagkabuhi na ako, gusto nida nga patyon ako. Pero sinida ay, paano ka lingasing? Siniit Ginoo sa ida. Buko yung ikaw usa, there are still 7,000 people who do not submit to idolatry. Ang pinakamahirap din sa ato sa Pilipinas ay karamuan ay idolatros. Totoo talaga yun. Muyatin nito pag inero. Millions of people go to Quiapo para yung maghapapit kinang o Panginoon. That is idolatry in nature. Anything na sa imo isip ay may kahalagahan, kag kina mismo kag imo sentro it imo kaisipan, that is idolatry. Ang kwarta ay idolatry. Nakikita na ako sa nangyari sa Amerika last January 7. Everything wala. Whether you are a billionaire or a trillionaire, iwan mo.
kamakotse, kagugandang makotse, o busunog, kagandang mga bayay that cost more than $50 million plus. Sunog. May mga bayay na more than $100 million ang cost. Sunog. So, huya akat may imo. Pag-ibaw kayo na kang sitwasyon. Tungor na ang buhay nato ay temporary. Pero pag ang buhay nato ay nakaangot sa Ginoo, sigurado nato na kinang buhay na kina ay magkakainga at kabuhi na kuyat katapusan sa Ginoo. Now, ang kaapat dili ay telling others about God's goodness is an act of worship and thanksgiving. David testifies, I was pushed back, and about to fall, but God helped me. God's goodness on him was great acts of worship, and he praised God and thanked him so much that he was called a man after God's heart. Ang ikalima ay testifying is recommending God to someone as a great solution to our problem, to any problem. It edifies the listener and the one who testifies. By reading David's testimony, we are being edified because the God that David served is also the God that we serve. If God has done it to David, he could certainly do it to us through Jesus Christ. For Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Telling what God has done to us has a way of stirring up faith in us. Ang ika-anim ay, it puts the devil to shame and frustrates his plan. The enemy is not happy when we talk about God's goodness and faithfulness. We triumph over the enemy with our word of testimony. Revelations 12:11. When we testify, we allow someone to know the truth and exposing Satan's lies. Ang ikapito, it confirms our faith in God. Sometimes when good things happen to people, they credit it to chance or luck or on their abilities. But as Christians, we know that every good and perfect gift comes from above, coming down to the Father. That is in James 1:17. When we testify, we are actually confirming in whom our faith lies and acknowledging who we believe in. So in conclusion, let us not just keep to ourselves what God has done for us. Let us tell someone about it, for there is great power in our testimony. Above all, let us make our lives the greatest testimony we can share about the love and goodness of the Lord. Let our life tell the story, as what the Lord Jesus had said, we are the light of the world. A city that is built on a hill cannot be hidden. Let our light shine before men, that they may see our good work and glorify our Father which is in heaven. And in conclusion, I want to read this to you.
Kung ato buksan kag Isaiah 40, chapter 6 to 8, it says this way. This is my conclusion. A voice says, "Call out." Then he answered, "What shall I call out? All flesh is grass, and all its loveliness is like the flower of the field. The grass withers, the flower fades, when the breath of the Lord blows upon it. Surely the people are grass. The grass withers, the flower fades, but the word of the Lord, God, stands forever." God bless everyone.